Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Tungkol dito sa pagsuko ni Magpantay na tinuturong sangkot di umano dito sa pagkawala din ni Catherine Camilon. At siyempre, dito sa totoong kalagayan ni Major De Castro, nasaan nga ba ito si Major De Castro? At siyempre ngayon ay mayroong gaganapin na preliminary hearing na naman dyan mga kaibigan sa punto pong ito. Laman ng video na yan, tuluyan ng ilalaglag nga ba ni Magpantay itong kanyang boss na si Police Major De Castro. Yan ba ang layunin talaga na ilalaglag itong si Police Major De Castro kaya sumuko itong si Magpantay? Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan nyo po akong panoorin. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, punto de vista na naayon po diyan sa rolling ng video na pinanood po natin. Panoorin po natin mga kaibigan. Nalumantad itong si Magpantay at ilalaglag niya na o siya magkikwento na may kaugnayan itong si De Castro sa paggawa nito, sa pagkawala po nitong si Camilon. Ano ho? Sa ngayon po, sir, ang tanging update lamang dito, nagkusang sumuko itong driver bodyguard nitong police major na ito, and then wala pa siyang sinumpaang salaysay na sinusumite at i-coordinate po namin para actually meron na kaming initial na tasking sa aming mga operatiba na mag-conduct ng interview sa kanya. Kasi marami po, kaya po sinabi ninyo, marami po tayong mga info gaps na pwede, gusto nating i-fill in, no? Marami pa tayong katalungan na gusto nating sagutin. So, sa ngayon po, hindi pa kumpleto yung mga detalye dahil for further questioning pa, ito nga pong sumuko na bodyguard. Nasaan po ngayon ito at paano po natin sinisiguro yung kanyang kaligtasan? Nasa pangangalaga po ito ng Balayan PNP, ma'am. Doon po isinuko, kasama ng kanyang abogado. At doon po kasalukuyang nasa pangangalaga nila, nakakulong naman po ito. Base naman po sa police records nitong driver at personal bodyguard nitong si Police Major Alan De Castro, meron po ba siyang mga dati ng kaso o wala po kayong nakikita sa ngayon? Negative po, ma'am. Based doon po sa aming operational research, wala po siyang mga pending case or mga dating kasong isinampalaban sa kanya. sir, ano po ang circumstances behind the surrender? Yun nga rin po ang gusto nating malaman, but base doon sa ating monitoring ay gusto nilang to take advantage doon sa mitigating circumstance na voluntary surrender later on. If ever na mag full-blown trial na po tayo. Nung sumuko ba itong si Magpantay, may kasama siyang sariling abogado? Opo, isa po yung abogada po ang kasama niya, female lawyer. At nag-ano din po sila, Manong Ted, nagbigay po sila ng waiver of detention under Article 125 ng Rules of Court po. Okay, so nung siya'y sumuko po may kasamang abogado, waiver of detention, bakit po gano'n? Wala pa ba itong arrest warrant? Wala pa po, Manong Ted, kasi ongoing pa po ang ating preliminary investigation. At mamaya nga po,
ima-manifest namin sa investigating fiscal, isasubmit namin yung waiver of detention para malaman ng piskalya na nasa pangalaga na po ng Balayan PNP. Oo. Sa ngayon, sir, ilang ba ho dito ang respondent sa kaso? Ito. So far, ang aming ay 4 po. Si Major De Castro, si Jeffrey Magpantay, at saka 2 unidentified pa. Yun po yung gusto natin malaman din, Manong Ted, no? Kung sino yung 2 kasama, at saka yung dulo ng sequence of events. Kasi naputol tayo kay Jeffrey Magpantay mula nung makarga nila yung katawan ni Catherine sa Red CRV. Opo, sige. So, sa ngayon po, sir, ang tanging update lamang dito, nagkusang sumuko itong driver bodyguard nitong police major na ito, and then wala pa siyang sinumpaang sa lesen na sinusumite at haharap pa siya sa inyo pong sariling investigasyon. Ganun pa lang po yun. Opo, kahapon nga po, may preliminary investigation. Nandun po yung abogado ni Alan Di Castro, Major Alan Di Castro. Umattend din po yung lawyer ni Jeffrey Magpantay. But kahapon po, hindi po nag-submit ng counter affidavit si Jeffrey Magpantay. Titinan po natin kung ano po maging takbo ng PI kasi nasa supervision na po yan ng investigating fiscal, Manong Ted. Opo, ito bang si Major Alan Di Castro ay lumantad sa pagdinig o abogado lang niya? Abogado lang po, Manong Ted, at nag-submit po sila ng counter affidavit. At ito kaming another setting on January 17 for the prosecution to submit its reply po. Opo. Considering po na wala pa itong arrest warrant, nasa watch list na po siya ng Immigration Bureau? Nandyan lang naman siya sa... Hindi na namin minarapat na gumawa ng ganung hakbang, Manong Ted, kasi hanggang sa kasalukuyan ay nasa restrictive custody po siya ng PRO Calabarzon. Okay. Nakakampo lang po siya. Opo. So, nakakasiguro kayo na hindi ito lalayo? Hindi po makakalabas ng kampo, Manong Ted, kasi every day po ini-inspect po siya at meron pong responsible officer na nangalaga sa kanya. Okay. Ito pong si Magpantay, saan, ano ang kanyang detention ngayon? Saan siya nakadetain? Sa Balayan Municipal Police Station po, katabi po ito ng Tuwi. Municipal Police Station, Manong Ted. Okay, sige po. But meantime, sir, ano pong sabi ng inyong legal? Gaano kabilis makakakuha ng statement dito po kay Magpantay? We will assume, Manong Ted, na siyempre guided na po yan ng abogado. Makikiusap kami, no? Kukuha na namin ng pahayag. Of course, we have to respect his rights also kung magre-remain silent siya. Pero basta gagawa namin ng paraan, Manong Ted, na makausap siya at sa banda-banda riyan, baka sakali makakuha tayo ng magandang informasyon. Opo. Opo. So para lang mapahupa natin ang kaisipan ng ating mga tagapakinig, hindi nangangahulugan na lumantad itong si Magpantay at ilalaglag niya na o siya magkikwento ho na may kaugnayan itong si Di Castro sa pagkawala po nitong si Camilon, kundi opo, hindi tayo nakakasiguro doon kasi maaaring lumantad lang siya pero he will still invoke innocence pati yung kanyang principal. Opo, maaari pong gano'n na pwedeng maging senaryo, Manong Ted, pero we're still hoping na may pagtulungan siya. Depende po sa kanya kung susuluhin niya lahat ng kamalasan sa kanya. Opo. Any update dito po na recover yung SUV? Di ho ba't may mga DNA test na po kayo na ginawa? Meron po, Manong Ted, nag-positive po sa buhok at madugo. At ang resulta po nito ay na-submit na rin po natin sa investigating fiscal. At yan po ay kinukonsider na ebidensya po ng prosecution sa ongoing PI po ngayon. Opo. At ito pong sinasabing pulang SUV na ito, kanino ito nakarehistro? Hindi ko na lang ma-recall, Manong Ted, kasi it was last registered po 2003, no? At yun nga po ang naging problema sa pagbili ng sasakyan na open deed of sale. So, hindi ko lang mahawak ngayon ang record, Manong Ted. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Sir Ted Pailon, DJ Chacha,
ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan din po natin yan kapag may pagkataon tayo. Ted Pilot and Tambalang DJ Chacha. Okay, maliwanag po ha. Ngayon po ay January 17, I'm sorry. January 17, nakadagda po ngayong araw. Hindi ko po alam kung anong oras lang ang pangatlo na preliminary hearing dito po sa kaso na kinakaharap ni Major De Castro at ni Magpantay na kidnapping o illegal detention. Abangan po natin mga kaibigan ito mamaya ang latest update kung ano nga ba ang kaganapan o a-attend nga ba ito si Police Major at siyempre maya-maya bibigyan natin ang kakulang padaan ito, tatalakayin natin. But unahin po natin talakayin dito ay itong nabanggit na pagsuko di umano na layunin di umano ng pagsuko nito si Magpantay ay katulad nga po ng nasabi according sa ruling ng video na ito, nabanggit ni Ted Pilot, ni Sir Ted Pilot na baka ang layunin nito ay isalba ang kanilang sarili. At sa nabanggit din dyan na posible ba na idiin itong si Police Major De Castro? Posible ba na ilaglag ng tuluyan ni Magpantay itong kanyang boss na si Police Major De Castro? Mga kaibigan, sa puntong ito ay marami po ang nagbibigay ng public opinion, punto de vista, mga salubin, kahit sa social media, kahit sa aking mga upload ho, na sinasabi ho nila ay ang punto ng pagsuko, ang purpose ng pagsuko nitong si Magpantay ay para lang pagtakpan itong ginawa nila di umano na kasalanan na sangkot di umano dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito daw di umano ay isang taktika, strategy at nang sa ganun po ay sila ay malusutan ng tuluyan mga kaibigan itong kaso laban ho sa kanila ni Police Major. Katulad nga po ng nasabi ng mga mahal nating netizen na malabo di umano na idiin itong si Major Magpantay. I'm very sorry, nitong malabong idiin itong si Major De Castro. Hindi Magpantay, nagkamali ako doon. Major De Castro nitong driver bodyguard niya na si Magpantay. Mga kaibigan, hanggang ngayon po ay wala pang opisyal na affidavit itong si Magpantay. Sinumpaan sa laysay, kusa, nakaharap ang kanyang abogado para na sa ganun ay maging legal. But ngayon po ay January 17. Inaasahan po natin ay ito ay magsasubmit ng counter affidavit diyan po sa korte. Itong si Magpantay. Dahil itong counter affidavit na nasubmit ni Police Major ay nakaraang pong hearing kahit hindi siya po umattend. Hindi po natin malaman kung ano ang kinounter ho dito ni Police Major, kung ano ang nakasaad, kung nasaan ba siya noong araw na yun o inamin niya ba? Ano ang nakasaad sa counter affidavit nito ni Police Major noong nakaraang hearing ay sinablit ng kanyang abogado. Sana ho ay makakuha tayo ng kahit counting sa laysay doon, but wala po. Abangan po natin yan. But dito, bigyan po natin ng highlight kung ano ang isasubmit na counter affidavit nitong si Magpantay diyan sa korte ngayong araw na po ito. Siya ho ba ay magpapakita diyan sa korte? Nakasama ang kanyang abogado, nadala mismo ang kanyang sinumpaan sa laysay kaharap ang abogado. Counter affidavit. Ilalaglag nga ba ang tuluyan niya itong si Police Major para masalba ang kanyang sarili? Mga kaibigan, hindi po natin hawak ang puso, ang isip kung ano ang layunin ng isip nito ngayon, mga oras na ito hanggang bukas ito si Magpantay. Kaya tayo po ay umaasa
Dalawa lang ho ang pamimilian natin dito sa ika-counter na isasubmit na counter affidavit ni Magpantay diyan po sa korte. Dalawa lang ho ang pamimilian. Tuluyan na nga bang ilalaglag itong si kanyang boss na si Police Major De Castro? Gagawa po sila ng panibagong kwento, panibagong taktika strategy para na sa ganun. Hindi nila aminin ang kaso na di umano ay ginawa nila. Mag-iimbento sila ng anuman taktika, kuwento na ikangapoy para maging daan, di umano para malusutan ang kaso. Dalawa lang po yan mga kaibigan, kaabang-abang ito. Sana ho, mamaya ho, ay makakuha tayo ng latest update kung ano nga ba ang sinumpaan sa laysay nito. Diyan na isasubmit sa korte na counter affidavit nitong si Magpantay dahil kapanabik-panabik po ito. Ilang araw na po diyan na natutulog sa presyento sa hanay po ng ating mga kapulisan, subalit hanggang ngayon po ay wala pong nilalabas na official statement sinumpaan sa laysay na related ho diyan ho sa kaso na pagkawala ni Catherine Cameron. Abangan po natin ito mga kaibigan. Mamaya ho, ibibigay ko po sa inyo kung makakakuha po tayo ng latest update. Ito ba si Police Major De Castro ay magpapakita na diyan po sa nanay ni Catherine Cameron diyan ho sa korte. Dahil ito po ay pangatlong bisis na sa pangalawang pagkakataon po ng mga nakaraan, hindi po nagpakita. Ano ang rason? Sabi nilang abogado ay nilalagnag itong sika nga po si Major De Castro na nakaraan ay alam ko yan ay isang lumang tugtugin. Ngayon po ay ano naman ang kanilang idadahilan kung sakaling hindi ito magpakita. Marami pong kabang-abang yan mamaya mga kaibigan. Muli po sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man, mga public opinion, punto de vista, tayo po ay nagsusuri muna at related dito sa video na ating pinanood na pinakita ko po sa inyo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Abangan mamaya, kabang-abang, latest update muli tungkol dito sa hearing na naganap sa pagkawala ni Catherine Cameron. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.